ay minsan nanghihina o kaya minsan naman ay masigla, pero ang Diyos minsan hindi nawalan ng sigla na tayo ay abutin at yakapin. And kaya siya tinatawag na promise keeper God. So He is a covenant. Kumbaga pag ang Diyos ang nagsabi, give you. Amen? So ang Diyos ang nagsabi, mahal ka ng Diyos, hindi yun walang pag-alinlangan. Sabi mo sa katabi mo, mahal tayo ng Diyos. Dito kayo, lahat kayo dito. Sabihan nyo si hanap kayo ng katabi para meron kayong kausap. Okay? Pwede kayo dyan sa sa mga electric fan. So sa pagpapatuloy ng ating topic, ang ating pinag-aaralan is about yung dream become a reality. No? Yung pangarap ng Diyos sa bawat isa sa atin ay mangyari. At ito yung isa sa mga gusto natin. Wala namang pangarap na ayaw natin maabot. Ikaw, ano ang pangarap mo sa buhay, Ate Angel? Anong pangarap mo sa buhay? Ang dauli. Ang gusto niya ay makapagtapos ng pag-aaral. So, masarap makita na ang iyong anak ay tumatayo sa iyong tablado at sinasabitan ng medalya kasi nga siya ay graduate na. O kaya binibigyan mo ng diploma. Pero doon sa process na yun, ay makikita mo hindi madali kasi halimbawa si Ate Angel, siya ay 13 years old. At expected siya gumraduate ng 19 years old. Tama ba? Kasi ako gumraduate. Ano ba? Gumraduate. 5 years ako nung college nung ako gumraduate. So, mga basta 20. Wala kasi 10 to 12 noon. At maraming natutuwa, maraming nagko-congratulate doon sa future ko na ako ay mayroong recognition, ako ay mayroong award, Best in Mechatronics Engineering Student of the Year of the whole Mechatronics Engineer. Pero hindi nila alam na yung nakikita lang nila yung tagumpay na naranasan ko. Pero yung iba, pag malaman nila kung ano yung pinagdaanan ko, baka sabihin nila, ay, ayoko lang mag-mechatronics engineering. Mahirap pala ang math. Mahirap pala ang gagawin dyan. Mahirap pala ang mga plates. So, yung maganda, inaabangan natin. Pero yung gagawin natin, inaayawan natin. So, di ba, maganda na tayo dito sa atin, may dream ang Panginoon sa atin. Na maging reality tumami tayo. At dream lang yun, kung yung journey na ginagawa natin sa kita, ay same lang at same lang ang gagawin natin. Tama? Atin ka sa church, upo ka dito sa lugar na to, tapos may pangalan mo na yung chair, dyan ako. Di ba? So, hindi tayo dinala ng Panginoon sa lugar na ito to stay for a settle, for less. Kundi dinala tayo ng Panginoon dito kasi yung pangarap niya mas malaki sa pangarap natin. Amen? So hindi ka lang hanggang ganyan, nakaupo ka lang dyan, nag-aalaga ka lang ng anak, nagpapakain, paulit-ulit. Ang gusto ng Panginoon, progressive yung ating mga nakikita sa buhay natin. Amen? So dati, wala kang dalang sasakyan, ngayon may sasakyan ka na. Diba? Meron ka ng e-bike. Wow! Sa susunod, ang e-bike magiging hybrid bike na, hybrid na, di ba? Sa susunod, yung kotse mo, wala nang driver, ano ba tawag doon? Tesla na. So, sa natural, yung natatanggap natin, nag-upgrade naman. Lalo na sa spiritual. Kaya napakahalaga na ang bawat isa sa atin, malaman natin yung purpose talaga natin. Bakit ba ako nakaupo dito? Amen? Nakaupo lang ba ako dito kasi gusto mong makita yung answered prayer mo? O gusto mo rin makita paano ka makaka-answered prayer? Kasi yung dream, ipapakita sa inyo ng Panginoon. Sa pagbabasa nyo ng Bible, sa pakikinig nyo, di ba? So, mayroong revelation sa inyo. Pero yung season ng revelation sa inyo ay different sa season ng fulfillment niya. At yung fulfillment, meron yung gitna. Parang ganito. Para makatawid ka dito, si Nanay Belen,
kay Ate Geraldine, may gitna, meron kang dadaanan. Para mo makuha siya, meron kang dadaanan. At yung process na yun, hindi siya madali. Yung bunga, maganda, masarap. Pero yung process, hindi madali. Diba sabi nga, gusto mo pumunta ng langit, pero yung proseso ng pag-akyat dito, tinatanggihan natin. So, napakahalaga ng proseso. Napakahalaga ng detalye. Sabi mo sa katabi mo, napakahalaga ng detalye. Diba sa mga nanay, kailangan dito nakalagay yung kutsara, kailangan yung kutsara magkakasama, kailangan yung tibidor magkakasama, ayaw niya ng gulo-gulo. Kailangan yung medyas, dapat detalye o partner. So, pag hindi partner yan, magulo. At gusto ng Panginoon, ganun din tayo, detalye sa ating pagsulod. Ito yung isi-share ko sa inyo mga kapatid na we keep the dream alive. Yung layunin ng Diyos sa atin ay lagi buhay. Sabihin mo, buhay. Buhay na buhay. At sabi sa Genesis chapter 37, alam na alam niyo ang kwento na ito, di ba? Ang buhay ni Joseph the Dreamer. Joseph the Dreamer. Si Joseph ay isa sa anak ni Jacob. At ang buhay niya ay napaka roller coaster ang kanyang buhay. Parang buhay rin natin yan. Akala nila ang pagiging isang mahirap ay madali. Mahirap ang maging mahirap. Kung ang mayaman na nahihirapan paano sinukin ang kanyang kayamanan. Hello. Ayan, dito lang siya sa kabila. Hybrid tayo. Isang may source, wala yung source. So, bear with us. Tayo lang yung may ganitong at capture the spirit, mga anak. Capture the spirit. Kasi yung pangarap nga, hindi siya instant. Na parang 3 minutes na instant noodles, kakainin mo na. So, lahat ng instant, alam nyo, ay bagang namamatay pag instant. Gusto mo makuha agad. Pero yung lahat ng pinagpaguran mo, mahirap yung kunin sa'yo. Yung dream, kahit ano gawin mo, nakaaway sa iyo, dream na yan ng Panginoon. Naka-plot na yan. Naka-drawing na yan. Na Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plan to prosper you, not to harm you, but to give you hope. So yan yung plano ng Diyos. And paano natin malalaman na meron talagang, ito ba talagang pangarap ng Diyos sa akin? So how do we know? At itong kwento ni Joseph, sabi sa Genesis, buksan natin ang ating Bible sa Genesis chapter 37, na nagsasabing paano ang itong panaginip na ito na aking nakita sa akin ng Panginoon, paano ito totoo, gaano ito katotoo sa akin. Gaano katotoo ang panaginip ng Diyos na binigay sa akin. Nakita niyo na po, Genesis chapter 37, verse 5 to 6. Sabi dito, we are the carrier of the dream. Amen? We are the carrier of the dream. And yung carrier ng dream kailangan maging reality. So hindi lang yan, hindi lang binigyan ka ng pangitain, journey yan. Sabihin mo, journey natin to. O huwag mo sabihin, doon ka lang sa masaya, sa may kainan. Doon ka lang sa celebration. Masarap ang paninga kahit sa pighati, kahit sa sakripisyo, kahit sa pinaka lowest point mo kasama mo. At pag kayo ay nag-enjoy sa celebration, damang-dama ng bawat isa. Alam mo yung nakikiselebrate lang, alam mo yung isa na talagang kasama sa tagumpay. At itong kwento ni Joseph, kakaiba. Kasi ang expect na tao na susuporta sa kanya, expect na susuporta sa kanyang panaginip, ay imbis na suportahan, ano nangyari? Ano ang nangyari? Sabi dito, sa una, we are the dream carrier. At meron naman talagang, hindi lang siya basta panaginip, kundi God's dream. Merong pangtay ng Diyos.
Sabi dito sa Genesis chapter 37, verse 5 to 6, minsan ay nanaginip si Jose. Amen? No. Nanaginip siya. At sabi dito, lalong namuhi ang mga kapatid niya na ito'y ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, na panaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binikis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binikis. So, merong panaginip. At ang gagawin lang natin, mga anak, mga kapatid, pag merong pangitain ng Diyos, ano gagawin mo? Paniwalaan. Diba? Mahirap yun. Paano ko ba malalamang panaginip galing yun sa Diyos? Kasi, diba, sabi dito, nagalit. Ano ang ibig mong sabihin? Maghaharit ka sa amin, tanong niya. At lalong nagalit kay Jose. Sabi pa sa verse 9, nanaginip muli si Jose. Nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan, at 11 bituin ay yumuyuko sa aking harapan. So nanaginip na naman si Joseph. At sinabi ng kanyang ama, sabi niya dito, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng inyong ina at mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo. Ito ang panaginip ni Jose. Malinaw sa kanilang mga pamilya na si Jose ay merong panaginip na siya ay magre-real. They can interpret. Pero ang problema, magkaiba sila ni Jose. Si Jose, naniwala, yung mga kapatid, nagalit. Sino dito, nung sinabihan mo, oy, ma, magiging astronaut ako. Ma, magiging, doktor. Pero yung, alam mo yung anak mo, di ba? Yung anak mo nasa kawalan eh. Parang ang hirap. Ang hirap paniwalaan eh. Siguro parang ganito yung tingin nung magulang niya. Nakabata-bata nito kung ano-ano iniisip. Nayuyuko daw kami sa kanila, maghahari, mga bituin. Ano ba naman itong anak ko? Nababaliw na ba ito? Di ba minsan ganun? Kasi pagdating sa Panginoon, ang hirap paniwalaan. Kasi mga bagay na pagdating sa Panginoon, supernatural. Kaya napakahirap siya i-explain. That's why we need just to believe. And number 2, 1.A, 1.B, gano'n. Kasama ng pag-believe mo, kailangan mong sabihin. May maniwala sa iyo, walang maniwala sa iyo, sabihin na lang. Yan yung number 1. You are a dream carrier. Sabihin mo lang. Hindi man sila maniwala, basta alam nila ito ang aking journey. Amen? Ito ang aking journey. Yan ang sinabi ni Joseph. Si Joseph na mapanagilipin. At ano nangyari sa kanyang panimuhay? Nakakatuwa ba? From dreamer, he became a fisherman. O, diba? Napakaganda naman ang Lord ang gagawin mo sa amin. Akala ko bibigyan mo kami ng malaking gawain sa imbahan. Wow! Pero ba't kami nandito? Air continuous, diba? Hanggang kailan ba kami magiging pioneering, diba? Alam nyo kasi nagsimula ako sa pioneering ng House of Christ. Bulacan. Alam ko mag-pioneer. Ako paano maghirap yung mga pastor namin. Nagpupukpuk ng electric fan. Nagpupuk. Lahat na lang pinupukpuk. Ang hirap. So paano ka ngayon, di ba? Sila, sasabihin lang nila. Pero makikita mo sa proseso, paano nangyari yung sinabing maganda ng Diyos sa kanila, yung inuupuan namin. Yung mga tao, inaanto. Yung worship, yung isa ang nagigitara, yung isa ang kakanta. Siya din ang magwe-welcome. Siya din ang... So paano ang pangarap na ito matutupad? Yung sinasabi ng sitwasyon, hindi mangyayari yan. You are like a prisoner. Tingnan mo, ano nangyari kay Jose? Sabi dito, ipinagbili si Jose. Sabi sa verse 12, isang araw,
Nasa Shechem ang kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, gumaya ka at sumunod. At sabi dito, tingnan mo kung sila'y mabubuting kalagayan. Pagkatapos bumalik ka agad at nang malaman ko, lumakad na si Jose mula sa libis ng Hebron. At doon, sabi dito sa verse 16, hinahanap ko ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming mga kawan, sagot niya. Saan ko po kaya sila makikita? Sinabi ng lalaki, umalis na po sila at ang bingit ko'y sa dutan pumunta. Sumunod si Jose at natagpuan nga doon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw siya ng mga ito. Nagkaisisa silang patayin. O diba? Maganda pa yung prisoner eh. Pero ang totoo pala gagawin kay Jose, papatayin. O bonus pa pala siya ay maging prisoner. So, ano nangyari? Tingnan mo. Minsan, di ba, yung susuporta sana sa'yo, di ba? Parehas tayo, di ba? Halimbawa, ito yung parang ano yun, yung quiz. Maganda yung pangitain ni Pastor sa simbahan. Pero yung mga tao, totoo ba? Naku, hindi yan totoo, subukin ko ba? Huwag kaya ako umaten. Papatuloy kaya ako. Antokin kaya ako sa preaching ni Pastor. Magpapatuloy. Di ba? So, ano ginawa nila, di ba? Patayin natin sila. Sinabi nila, ayan na, ang mahilig managinip. They know. They recognize itong taong to, ang daming pangarap sa buhay. Sabi nila sa verse 20, patayin natin siya at ihulog sa balon. At sabihin siya, sinila ng mababangis na hayop. Tingnan natin kung ano mangyari sa kanyang panaginip. Ayan na. Nung naginip ka, kaagad-agad tinugon ka ng pagsubok. Kaya ang hirap palang managinip ng galing sa Diyos, no? Kaya minsan ang tao, nagiging ano na lang, mediocre, na they stay on their comfort. Because alam nila, kontrolado nila. Pag something's unnatural, supernatural na pinapagawa sa iyo ng Panginoon, pumayo ka doon sa lipa, pumayo ka dito, pumunta ka doon sa bulaklakan, kahit na yung mga, di ba? Kuya, kami nag-praise and worship, di ko lang kung nakapitig sila, wala. Di ba? O kay saya at kay ganda. Di ba? Minsan, mapapatanong ka na lang, ano ba? Malungkot bang, pamulihan dito? Di ba nasaan ba tayo? Nasa burol ba tayo? Wala. Pero, bakit ganun? Minsan ang response. Kaya tingnan mo, magugulat ka. Sabi nito, narinig, tingnan natin kung mangyayari ang kanyang kanina. At ano ang nangyari? Sa verse 25, dahil ito nga, you are a dream carrier ng dream ng Panginoon, hindi kanya papabayaan. Sabi dito, habang sila'y kumakain sa verse 25, ay natanaw nila ang isang pangkat ng Ismailita mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Egypt. So minsan, nandun ka na sa bangin, pero God works. Yung lahat ng nangyayari na sa atin ay pangitain na yan na ang Diyos ay kikilos. Yung bagay na hindi mo hawak po Diyos pala. Diba? Huwag mong hawakan ang sa Diyos ang hahawak. At makikita mo dito, sabi dito, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. At sabi dito, mabuti pa ipagbili na lamang sila sa mga Ismailita. So, from a dreamer to slavery. Siya ay naging alipin. At sabi dito na kanyang mga kapatid, sabihin na lang natin sa ating tatay na si Jacob na pinatay siya ng mabangis na hayop. At sa panahong iyon ay talagang sa verse 33, niluray-luray ang kanyang katawan. Kaya alam ng kanyang mga magulang kapatid nung sila ay bumalik na hindi nakasama si Joseph, patay na. Na naginip ka lang. Pagbalik mo, sabi ng mga kapatid mo, wala na ang mapanaginip. Imagine mo, na naginip yung anak ko. Sabi niya, luluhod ako, pero bakit gano'n? Umiyak siya. So, ito yung breaking point sa buhay ni Joseph. May breaking point talaga sa buhay natin. Na kapag may natanggap tayong salita, may natanggap tayong pangitain mula sa Diyos, meron talagang i-break. Handa ka ba sa breaking?
Handa ka ba sa shaping? Handa ba ako? Ang tanong, ikaw ba, Pastor, handa ka ba? Ikaw ba, kapatid, handa ka ba? Napakahirap ng breaking point sa buhay natin. It's either to build you up or it's either to English lang. Turn you down. Dalawa lang yan eh. So sa breaking point natin, alam niyo ba, many are the plans of the man, but the word of God will prevail. Kung ano pa rin ang plano ng Diyos. So, from pit to palace, ang nangyari kay Joseph. Sabi dito, kailangan lang natin, di ba, number 1, maniwala. At number 2, to keep the dream alive, let our life be pure. Let our heart be pure. And God will be at your back. Genesis chapter 19, 39 verse 19 to 22. Siya ay dinala sa palace. Genesis chapter 39 verse 19 to 22. Sabi dito, dinala nga si Jose sa Egypto at doon ipinagbili ng mga Ismailita kay Potiphar. Kilala niyo ba si Potiphar? Si Potiphar siya ay isa sa mga pinuno sa pamahalaan ni Pharaoh. At sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar, sabi sa verse 2, ano dito? So, when you believe and you keep yourself pure, God will be at your back. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose, sa bahay ni Potiphar ay pinagnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. So, sa pagsunod natin, sa pananatili natin, ang Diyos ang backup. Ang Diyos ang backup natin. At sabi ba dito, napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ang ginawa ni Potiphar, hindi lang siya naging alipin, ginawa siya ng katiwala sa bahay at sa lahat ng kanyang alin. Wow! Dati tagapagluto ka lang, o kaya tagapag-serve lang, tagapaghugas ng plato. Ngayon, ikaw na ang nag-manage ng lahat-lahat ng pag-aari ni Potiphar. Bakit? Alam niyo si Jose, naniniwala ko, he is so goal-oriented. At hindi siya tumitingin doon sa reward na makukuha niya. Kaya napansin ito ni Potiphar. Minsan tayo nagtatrabaho kasi meron tayong sasweldo. Oh, hindi na ako magtatrabaho kasi tapos na 8 hours ko. Pag nagtrabaho ko, overtime yan na. Di ba lagi natin tinutuos yung ating mga ginagawa. Pati minsan ang iba, tinutuos ang mga tinatrabaho sa Panginoon. Oh, nag-text ako, nag-uling ako, naupo ako, nakilig ako, nagsagot. Lahat na lang tinuos mo. Hindi ganyan ang totoong lingkod. Tingnan mo, kaya ka napapagod lahat kasi binibilang mo. Pag binilang mo, ang trabaho hindi nauubos. Bilangin mo ng bilangin, mapapagod ka. Itong si Potiphar, he keeps himself pure. Alam niyo ba, pag inutusan ako ng aking mga pastor, wow, inutusan ako ng aking mga pastor. Lord, ano pa? Kahit pagod na ako, hindi talaga napapagod yung puso. Lahat ipagawa mo. Kasi tutulog ko lang naman, katawan lang yan eh. Pero pag ang puso mo mabigat, kahit isang utos lang, pumunta ka dito ng maaga. Bakit sasabihin mo, ako na naman. Si Joseph hindi ganito. Nakita niya, puro ang puso nito, sinasamahan siya ng Diyos. Gagawin ko siya ng lahat ng aking ay. So number 2, believe and keep your heart pure. God will be at your back. At mula noon sa verse 5, dahil kay Joseph pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar. Diba?
Imagine mo sa paglilingkod mo, yung mga paglilingkod na ginagawa mo, yung mga tao na nasa paligid mo, sila ay naaanggihan ng pagpapahal. Ganun nangyari. Hindi man lang pagtaya si Potiphar. Pero bakit ganun siya ang nagbe-benefit ng paniniwala ng isang lingkod ng Diyos? Kasi kasama niya ang lingkod ng Diyos. Kaya mula noon, sabi dito, ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat sa verse 6. Maliban lang sa pagpili ng kanyang kakainin. Ito ang problema ngayon. Okay na. Smooth sailing na. Mula sa papatayin, mula sa maging katulong, tapos ngayon naging katiwala na, di ba nag-upgrade na? Minsan kung nandun ka na sa pinaka-upgrade ng buhay mo, minsan doon ka pa, i-break talaga ng super break hanggang saan ka ba susunod sa akin. Kaya dito, sabi dito, isang araw, sa verse 7, ay dumating ang panahon pinaglasaan siya ng asawa ni Potiphar. At sinabi niya ito, sipingan mo ako. Ano ginawa ni he believed and keep his life new. Tumanggi si Jose. At ang sabi, panatag ko ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya ako katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito maliban sa inyo na kanyang kasama. Alam niya ang kanyang limitasyon pagdating sa pagpapala ng Panginoon. Hindi ibig sabihin malaya kang gawin ang lahat. Malaya kang gawin ang kasalanan. Hindi. Kundi alam niya ang limitasyon na. Hindi pinansin ni Jose ang babae. Okay lang sana kung isang beses, no? Pero ito, araw-araw. Nakita niyo ba? Doon sa verse 10. Imagine mo, sa makamundong pananaw, pag araw-araw, minsan, wow, heaven. Ito na yun eh. Ito na yung matagal kong hinahantay eh. Di ba? Tatanggihan ko pa ba? Sa mundo, hindi mo tatanggihan yun. Pero, bakit hindi natin nagsusi? Meron siyang pangarap. I keep my dream alive. At alam ko, pag ako nagpatet dito, saglit lang yung pangarap na nilagay sa atin ng Diyos. So we are not a dream killer. We are a dream carrier. Be pure. Back up natin ang Diyos. At ano nangyari? Umiwas naman siya. Tumanggi naman siya. Ako'y katiwala ng iyong asawa at ikaw ay hindi akin. Ngayon, ano nangyari? Sabi dito, sa verse 40, nagsisigaw ito at tinawag ang katulong na lalaki. Tingnan niyo, dinalhat tayo ng asawa ko ng Hebreo ito para hamakin tayo. Sukat ba naman akong pasukin sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? From palace to prison. Dinahasaan mo yan. Asawa yan, babae yan. Diba anong laban yan? Kahit sa korte ka pumunta, pag isang babae, nagkasama kayo sa isang sasakyan, at sinabi niya, bilalaw ka niya, kahit walang witness, ano ka? Siya ang mismo witness. Ang Hebreo dinala mo rito, bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantala. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ako ng takbo at naiwan sa akin ng aking balaban. Ano nangyari? Sa verse 19, natuwa kaya si Potiphar? Grabe ang tiwala ni Potiphar. Pero dahil sa isang yugto, nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't ipinahuli si Jose at sinama sa mga bilanggong tauhan ni Pharaoh. Madali ba ang maging puro kapag ang sitwasyon mo sinasabi, sumuko ka na? Mahirap. Pero kaya. Kasi si Jose, ngunit si Jose hindi pinabayaan niya. Alam nyo, kapag tayo'y dream carrier,
meron tayong dream building. Meron tayong support. At sabi dito, dahil nga sinamahan siya ni Yahweh, si Jose ay ginawang tagapamahala ng mga bilanggo at siya ang naging tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilanggo. Grabe na. Kapag nanatili kang naniniwala at tapat sa Panginoon, kahit ka saan dalhin, kahit sandalin ang iyong kamay, paa mo, lagi kang napagkakatiwalaan. Nasa bilangguan na, siya pa rin ang katiwala. Tingnan mo nga ang iyong sarili. Katiwa-tiwala ba ako sa buhay na bigay sa akin ng Diyos? Sabi dito, tingnan nyo, from prisoner to manager. Sino dito? Account manager. From prisoner to manager. Pinagpapala ang lahat ng kanyang kamay. Pag nagtanim siya dito, bukas makalawa, may bulaklak na. Pag binibigay niya, bukas makatlo, may bunga na. So, ibig sabihin, if you are a dream carrier, mga kapatid, ang nakikita mong maliit na buto, buhay yan. Akala mo, yung panaginip sa iyo, ganyan lang kaliit. Pero habang nagpapatuloy ka, hindi mo alam, si Joseph, alam ko ang destiny ko. Alam ko ang tinanggap ko sa Panginoon. Hindi lang ito mamumulaklak. Hindi lang ito bubunga. Alam ko na ito'y parang gubat. At gubat nga. Imagine ninyo yung mangyayari sa Egypt. Imagine ninyo yung mangyayari sa Canaan. Nakikita niyo ba ang panahon? Pero sa isang panaginip nagsimula. So, as you are the dream carrier, you are not dream killer. Keep yourself pure in the eyes of the enemy, hindi lang in the eyes of God, and in the eyes of other people. Malinis ka sa mata ng Diyos, malinis ka sa mata ng Satanas, malinis ka sa mata ng tao. You are a dream carrier. After 3 days, alam niyo ba, mayroong panaginip ang kanyang mga kasama. Sino yung mga kasama niya sa bilangguan? Yung taga dala ng inumin ni Pero at yung isa naman tagapaggawa ng tinapay. So merong cupbearer, merong bread baker. Kakautal. So, nakulong sila. And then nananaginip sila at hindi nila maintindihan yung panaginip na kanilang na tatanggap. At sabi dito, walang makapag-interpret. So alam nyo ba, if you are a dream carrier, darating ang panahon, lalabas yung gift mo. Yung full potential mo. Huwag mo sabihin, nandito lang tayo, nagsisimula lang tayo, hindi natin alam kung saan talaga yung hangganan natin. Pero makikita mo, as you go along, yung gift na binigay sa iyo ng Panginoon, nagmamanifest. Tumutubo. Sabi ko nga sa mga kabataan dati, alam mo ba, ang una kong ministry, nag-aayos ng electric pa, naglilinis, nagkaganyan, nagbama. Dito lang ako kumanta. No? Dito lang lumabas. Yung buto, biglang sumibol. So, huwag kang maiinit. Huwag kang maiinit kung ang tingin ng iba, doon sa pangarap na binigay sa iyo ng Panginoon ay kagaya ng isang butil. Alam mo, sabi diba sa Bible, meron ka lang kasing butil ng master seed. Diba? Itong bundok na ito ay kayang itapon doon sa taas. So that's faith works. Kaya, you are a dream carrier. Hindi ka dream killer na you settle for comfort. Na nandito ka lang, yes, tinanggap ko, save na ako. Tinanggap ko. Tapos babalik ka lang din doon sa kwarto mo, mananatili ka, manunood ka ng cellphone, manunood ka ng k-drama, manunood ka ng manga, mag-ML ka, lahat na. At gusto mo lang mag-church. Diba? Maganda naman yun, kasi si church ka naman, tapos,
Pero, you are a dream carrier. Kami nga nag-uusap kagabi ni Pastora. Sabi ko, kailan kaya? Kailan kaya yung panahon na tayo talaga naman, wow, we are worshiping you talaga. Wow, pure effort, pure. Kasi nung talaga sabi ko, iisip ko, bakit kaya ganun? Nung nakakilala ko sa Panginoon, lahat ng napupuntahan ko, laging nagsisimula. Nagsimula pa sa Bulacan. Tapos sa Parañaque, nagsisimula pa lang din naman. Tapos, nagsisimula ulit. Di ba naisip ko ito, tingnan mo, na hindi ako dream killer. Ang hinahanap ko kasi comfort. Nung tumanggap ako sa Panginoon, akala ko comfort ang mararanasan ko. Akala ko settle for less na ako. Kasi given na lahat. Pero doon ko napatunayan na you are a dream carrier. Na hindi ka lang na at peace na, ay, okay na ako sa ganito. Okay na ako sa ginagawa ko na to. Ayaw ko na lumaban. Okay na ako sa ginagawa ko. Na yung expectation ng Panginoon na binigay sa atin, nilo-lower down natin. So hindi tayo dream killer, ganyan ang mga dream killer. Na okay na ito. Okay na to. Pwede na to. Hindi pwede. Pag di mo maabot, di ba? Sabi ko, hindi ko na yan aabot. Hindi ko kailangan ng upuan. Hindi ko aabot eh. Yung upuan, ano ginagawa ng upuan dyan? Hindi ako marunong, alam niyo, ako basa, ano ginagawa ng mata mo? Hindi ako, ayoko magsulat. Ano ginagawa ng kamay niya? Putulin na natin yan. Tapos din sa tasan. Ayaw mong gamitin, di ba? Diba ang mga nanay, hindi ka sumasagot ng cellphone mo. Nagpabili ka ba ng iPhone Pro 17 Max? Itapon na lang yan, hindi ka sumasagot. Di ba? Minsan gano'n. Nasettle tayo kung ano lang na gamit, yung expect mo na magamit sa binigay sa'yo, yun lang ang gagamitin mo. Pero yung full potential na binigay sa'yo, ayaw mo. Nasanay ka na yan na ang iyong mga kasama. Na laging mga naka-brace. Pero hindi nagbabasa ng Bible. Na lagi nakasigalano, naglalaro, pero hindi nag-a-attend ng prayer meeting. Nasanay ka. Tama, that is a dream killer. Kaya wala ka. Ang totoo, ito, madami pa to sa totoo lang. Ang totoong attendance natin ay doon pag Tuesday. Online prayer. Kasi iyon ang katunayan na wala kang dahilan kung malayo ka, kung wala kang oras. Kasi anytime, pwede kang mag-join. Pero nasanay ka na nga na ay, mas kailangan ko unang trabaho. Mas kailangan ko yung mga kaibigan ko. Minsan lang to. At ang prayer naman 24/7. O di ba ang galing mong mga tuwiran? Buti sa mga tuwiran, ginagamit mo para makaayaw sa paggawain ng Panginoon. Pero bakit di mo gamitin ang pangangatwiran na binigay sa iyo ng Panginoon na I can do all things through Christ who strengthened me? You are a dream carrier. You are not a dream killer. Kaya nung nasa palasyo, itong si Joseph, na-interpret niya yung pangitain ng dalawa. Sabi ng isa, ikaw, makakalaya ka. Yung tatlo na yan, yung sabi mo na pangitain mo, na, ano yung pangitain mo? Basta-basahin nyo na lang sa chapter 40. Sabi dito, at tatlong sanga ay tatlong araw, at sa loob ng tatlong araw, sabi sa chapter 40, verse 12, ay ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Wow, pagpapala. Di ba? Kapag ka ikaw ay may gift, may binigay ka sa kanya, pagpapala din sa iyo. So, ibig sabihin, kaya ka nandito, merong gift ka tatanggapin. Pagpapala sa iyo. At meron din pagtuturo. Kaya, kapag naroon ka na, sabi niya, huwag mo naman akong kakalimutan. So, yun yung sabi niya kay cupbearer o baker. Sino sa cupbearer? Sino sa baker? Ano yung istorya? Basahin natin. Genesis chapter 40. Sino? Ikaw, kayo. Sino yung ano? Kung kayo nagbabasa talaga ng Bible. Sabi dito, sa verse 16, pagkakita ng punong paladero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama sa verse 16 ng chapter 40. Baker ba?
Ako'y na naginip din, may buhat naman akong 3 basket sa aking ulo. At sa basket na sa ibabaw na yun ay nakalagay ang iba't ibang pagkain tinurno para kay Pero. Ngunit ang pagkain iyon ay binuka ng ibon. At sabi ni Jose, ang ibig sabihin niya sa verse 19, chapter 40, 3 araw ipapatawag ka ng Pero at pupubutan ka ng ibon. Sana hindi na natin nakinausap. Alam mo na, so yung gift mo pwedeng makadisgrasya sa iba. Yung gift mo pwedeng makapagtana. So ganyan kasi ang prophet. Diba? Prophecy. Papaalam lang kung ano na ang mangyayari. That's it. Wala ka nang magagawa. So, nangyari nga. Ang tama ay yung kapatid nakabalik. Pero sabi dito, ngunit sa verse 23, siya'y nakalimutan. Ang hirap doon, di ba? Sino dito nagpautang, nakalimutan. Di ba? Nung nangungutang ka, naaalala mo ko lagi, chat ka ng chat. Kamusta ka? Saan ka na ano? Classmate? Sa Batangas ka na pala classmate. Alam mo, classmate, meron akong ano, i-offer sa'yo. Pwede bang maka-invest ka dito? Di ba, pag ano, nung nag-invest ka na, grabe, nawalan ka, nag-invest ka, hindi mo na siya makausap. Tinatawagan mo. Tutut! Kaya na-pillage. Ganun ang nangyari kay Joseph. Layman's story. Nakalimutan na ako. Paano yung pangarap ko? Ito na lang ba ako sa bilang buhay? Hindi naman ako nagsasaga. Matuwid naman ako sumunod sa Diyos. Ano ba ginawa ko para tratuhin ako ng tao ng gano'n? Sumunod lang ako. Tumanggi lang naman ako. Binigyan ko pa nga siya ng favor. Kasi dahil doon sa aking sinabi, nakabalik siya doon sa hari. Pero bakit nakalimutan ako? So, alam nyo, tandaan natin, hindi dahilan yun para tayo ay patayin. Hindi mawalan ka ng pag-asa. Kasi hanggat may buhay ka, kahit anong edad mo, pwede ka pang mag-declare. There is life sa patay. Na itong patay na buto na ito, pwede itong magsalangan. Diba? You will prophesy. Na itong buto na itong dry bones, let there be life. Ganyan. Alam mo, hindi na wala ang pangarap ni Joseph. Hindi na wala. Alam niyo, nung nagsisimula ako sa aking pag-aaral, ako po ay graduate ng engineering. Nangarap ako at the age of 7 siguro. Yung pinagtutuloy. Ano gusto mong maging? Ang unang gusto kong maging ay mangingisda. Kasi yung tito ko, ang yaman. Kasi ang dami niyang isda. Meron siyang bahay, meron siyang kotse. Isa rin negosyante. Pero hanggang nalaman ko yung aking ano, ang gift ko ano, engineer ako. Bata pa lang ako. Magaling ako sa math. Magaling ako mandaya. So lahat na ano ko, nung ako lumalaki ako, mahirap palang maging engineer. Kasi, nung dumating na yung college, ang nanay ko ay nagtitinda ng isda, ang tatay ko bilang lasinggero, lahat na ng ero. Oo, alam na yun po yan. So pagdating, galit pa, tapos pagka nakainom, nakasalte, may pupunin yung taga, doon sa kanya, tay, sorry ha. Lumang buhay naman ako. Kung nakikinig ka sa YouTube. Disclaimer, at hahabulin niya talaga. At buong barangay natatakot sa kanya. So ang hirap naman ang buhay namin. Yung nanay ko, nagtitinda, madaling araw, 2:00. Tapos kami, 6 kami magkakapatid. Tapos ako, gigising ako ng tanghali, late ako sa school. Walang pagkain. Kasi lahat ng mga kapatid ko, hindi makapasok din. Yung tatay ko nandun. Oh. Tapos naghahanap pa ng ulam. Ngayon, ano gagawin? Paano? Anong engineer ka? Magtinda ka na lang dyan ng isda. Diba? Parang napaka-imposible. So, pero yun yung pangarap ko.
Pagka walang baon na mabigay sa amin ng nanay ko, mangungutang yan. Lahat ng kapitbahay, utangan. Kasi magkabaon lang, tapos pag nagugutom, gusto ng barbecue, mangungutang ako na. Barbecue, makakain ka na. Pero buo sa puso ko na, hindi ko utang. Hindi ko sasabihin, may pera ako. Hindi ko sasabihin, naglalakad ako. Kahit baha, maglalakad ako kasi mag-aaral ako. Minsan sa sobrang namang sipag ko, kahit special occasion ng aking mga kapatid, hindi ko inaatinan kasi meron kaming pasok. Ganun ako ka dream carrier. Hanggang mag-college ako. Sino kaya tutulong sa akin sa college? Paano gagawin ko, nanay ko? Mga kapatid ko, mga ano lang din naman, working student. Mga kapatid ko, di pa rin tapos. Nagkapamilya pa. Sino tutulong sa akin? I have a dream. Yun lang ang aking puhunan. Hindi pera. Hindi mga magulang ko na mayaman. Mayaman sa utang. Ang hawak ko lang ay dream. At ako'y talaga sabi, tinitignan ko yung detalye ng buhay ko habang ako'y nagpinila. Sabi ko, pinagdaanan ko pala yung nagpupush ng cart doon sa supermarket. Inaantay ko yung aking customer na dumating kasi bubuhati ko yung box niya, ilalagay ko doon sa kanya. Hinahantay ko yung tip ko. Kasi baon ko yun eh. O diba? Ang hirap pala. Diba na yan? You have to be a good player. Not a guilty. May pagsubok ka, may pinagdadaanan ka. Pero may pangakong minsan. Mahirap pa nun. Sabi ko, bakit ako nandito sa private resort? Nililis yung mga tayo ng banyo. Yung mga cottage, inaalis ko. Bakit ganito ang hirap? Tapos nakita ko ng pinsan ko. Nandun ako sa Jollibee, nagmama. Pinsan ko yun ah. Yung pinsan ko mayaman, may ano ng hospital. Ba't ka lang dyan? Sabi niya, naiyak daw siya. Tinawag ako. Pinatala ako sa bahay. Nakita, doon ang tibo. Hindi ka tiwala nila ako. Paano kayo ng aso? Tutor pa lahat. Sabi ko, ganito ba pinagdaanan ito? Kasi inaantay ko tapos mag-aaral ka, tapos yung customer mo sa Jollibee, mumurahin ka pa. Bakit niligpit ang pinagkainan ko? Nakakatapos. Kasi sabi ng manager ko, kailangan mabilis. Grabe kong pinagdasal, pinaalala ko na yung paano ko nabuhat ang grabe daming drinks sa isang tray. At di ko lang siya bubuhatin na hagdan, nag-step ako ng gano'n eh. Sabi ko, tapos sabi ng mga classmates ko, Mark, lumalaki yung katawan niya. Oo, doon ko talaga naranasan lahat kung sabi, dito ko lang talaga habang pinag-inilayan ko yung buhay ni Moses. Alam ni Joseph, ang dinawala talaga yung pangalan. At meron talagang favor kang maranasan. Doon ko naranasan na walang pambayad ng kuryente ang bahay namin. Ako nagbabayad. Walang pambiling gasol, walang pambayad ng tubig. Ako nagbabayad. Tapos yung bag ko, Converse. Wow! Yung damit ko. Converted. Sapatos ko. Saka sneakers. Paano ko nagawa yun? Because I have a dream. Hindi dahil mayaman ang aking mga magulang. Hindi dahil maganda yung sitwasyon ko, komportable ang sitwasyon ko, pero mayroong pinila sa akin ng Diyos. Nung ako'y bata pa, pinaniwalaan ko, and I keep on it, no matter what. Kaya, ito si Joseph, tingnan mo. Lahat ng itinanim, kasama parehas yan ng inilibig. Maglagay ka ng isang buto, inilibig mo, sabay ng isang buto na itanim mo, parehas yan nasa iyo. So makikita mo sa buhay mo, parang kang sinat-apart. Pag ikaw ay mayroong dream, walang pinag-iba na ikaw ay inilibig. Kaya lang iba, hindi na alam kung buhay pa si Joseph. At napakahalaga, na maintindihan natin na dadaan talaga tayo sa refinement. Pruning. Ayan yung tinatawag na training. Bibigyan ko daw ng pagpapala, ano gagawin ko dyan pagkatapos.
Sige nga. Bansa-bansa ang binigay ko sa iyo, luluhod ilang bituin, 11 bituin. Pati ang Israel, Jacob. Tapos, yan ang problema mo na hindi ka nabayaran. Pero, sabi ng Panginoon, God will. Yan yung number 2. Number 2, keep yourself pure. Diba number 1, believe. Number 2, keep yourself pure. And number 3, God will. Amen? Sabi dito, sa chapter 41, verse 1, pagkaraan ng 2 taon, expect niya after 3 days, di ba? Na tayo 2 taon, di ba? Nakikita niyo ba? Pagkaraan ng 2 taon, ang pero naman ay nanatili. Napanaginipan niyang siya'y nakatayo sa pangpang ng ilog Nilo. Chapter 41, verse 1. Walang ano-ano'y may 7 mga magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginginain ng damo. Umahon din mula sa ilog na iyon ang 7 pangit at payat na baka. At lumapit ang mga ito at kinain ang 7 matatabang baka. May problema ako. Sino mo tatanong dito? Kinakabahan mo kayo. Kalaso daw. Problema ko, may panaginip ako. May magagandang 7 baka. Tapos, umahon ito sa ilog at nanginain siya ng damo. Umahon din sa ilog ang 7 pangit at payat na baka. Lumapit ito at kinain ang 7 matatabang baka. Ano kaya ito? Harit na to. May problema ko. Itong napinding problema ko, sige siya ng Angel. Angel, lumipad ka na. Punta ka doon sa lahat ng mga propeta. Ano yan? Ano sagot doon? Alam mo? Diyan, pupugutan kita ng ulo. Kasi namumblema ako. Di ba ganyan ang hari? Hindi ako ang ulo. Ano ko lang yun? Pampasaya. Ikaw, ano sagot mo? Kanin mo? Hindi. Sana pala kayo magpupugutan. Di ba pwede kang mag-ano eh? Ang dami niyang tinanungan. Ang dami niyang pinuntahan. Hindi siya makatulog kasi lagi niyang napapanaginipan. Yung bigay sa iyo na pangitain sa iya at darating ang panahon pag pinagpala ka ng Panginoon, maaalala ka niya sa pagsubok ng ibang tao. Pagsubok ng ibang tao, pagpapala niya. May sakit ang kapatid mo. Wow, you are a dream carrier. Opportunity to para pagulingin mo, Lord. Hindi ka, ayaw bakit ako magpipray? Bakit ako? Naging paniki ka. Ba't ako? Hindi. Opportunity mo na may problema ang isang tao, i-reveal ang grasya ng Diyos. Wala. Sabi sa verse 8, isa may walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. So, hindi ka dinala dito para pagpasahan ng problema. Kundi dinala ka dito para maging solusyon sa problema. Amen? Amen. Kaya ano ang nangyari? Ipinaliwanag ni Joseph ang tanong. At ang sagot, ang 7 ay taggutom. 7 taong mataas ang bilibin. Ano ba sabi, baka mangyari. Diba, there's already confessed. Dito na sa Bible. 7 taon, no? Walang pagkain. Hindi lang sa tuyo, sa karatig bansa niya. Bago yung 7 tagtuyot na yun, mayroong 7 taong kasagalan. Dahil
Nireveal yan sa iyo ng Panginoon. Ipagkakatiwala mo sa iyo ang lahat ng ari-arian dito sa Egypt. Ano ginawa ni Joseph? Nag-imbak sila. Nagtabi sila na sapat para sa 7 taon. So yun ang pangalaga ng pangkain. Alam mo magkanda. At dito, babasahin ko sa dulo, dito ako magtatapos. Sabi sa verse 42, ito yung divine purpose. Chapter 42 verse 1. Nang mabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, sinabi sa kanyang mga anak na lalaki, ano pang hinihintay niyo? Pumunta kayo sa Ehipto, bumili agad ng pagkain upang tayo mamatay sa iyo. Tayo nga lang, tumaas lang ang isip. Pagod tayo na, haba na ng pila dyan sa banay-banay. Ito nangyayari buong bansa. Nagmamadali sila. Isang buto lang, isang pangarap na nilagay ng Diyos. Unity. Hindi mo ba alam, yung nagagalit sa iyo, yun pala ang magbe-benefit ng pagpapalat sa kanya. Kaya huwag mong susukuan. Kahit sila ayaw nila sa iyo, kahit yung sitwasyon, ayaw ng sitwasyon sa buhay mo, sa ginagawa mong pagsunod. One day at a time, makikita mo na kailanganin ka niya. At kagaya nito, nang mabalita ng kanyang ama na maraming pagkain sa Egypt, sinabi niya sa kanyang anak, ano pang hinihintay niyo? Pumunta kayo sa Egypt at bumili. Dito natin magpapatulan na God is a promise keeper. Kung anong sinabi niya, hindi pwedeng hindi mangyari. Sabi na ni Joseph, nung nakita sila sa verse 19 ng chapter 50, maaari ko bang palitan ng Diyos? Maaari magalit siya. Kasi kayo dapat ang pamilya na susuporta sa akin sa panawagan ko. Kayo dapat na pamilya na mag-iingat sa akin, hindi ako ipapapatay. Hindi ako ipagbibilig. Hindi ako itatatwa. Hindi ako paparusahan. Kayo dapat yun. Pero bakit ganun? Kung sino pa ang inaasahan ko, yun pa ang maglalaglag sa buhay. Pero, nagtanim ba ng galit si Joseph? He keep the dream alive. He keep the purpose. Dahil alam mo, one day, ang mga tao na mga nangangailangan ng tulong ng Diyos, ikaw ang gano'n. Sabi niya dito, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot ito ng Diyos. Hindi siya nagalit, kundi nagtiwala siya sa Diyos. We just believe, stay pure, and God remembered. Sabi niya dito, masama na ang inyong ginawa sa verse 20 ng chapter 50. Subalit pinahintulot ito ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon, naligtas ang marami. Hindi lang ang Egypt ang naligtas, pati ang Israel. Sa history. Kaya huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. God remember. Huwag tayo na yung sitwasyon natin ay magsabi, magdikta ng ating hangganan. The dream you carry is not meant to torment you. The dream you carry is not meant to torment you, but it's there to transform you. And that time, nung nag-transform si Joseph, he is ready to handle success. Pwede siyang magpataas sa mga taong umapi sa kanya. Ako dati, nandito sa ilalim ng gilid. Ako ngayon ay nasa taas ng gilid. Hindi niya sinabi niya. Ang sabi niya, pinahintulot ito ng Diyos para sa kabutihan. Ako ang bahala sa inyo.
na panatag ang kanilang kalooban sa mga sinabi ni Diyos. The dream you carry is not meant to torment you, but it's there to transform you, to stretch you, to pull you to the fullest. Amen? Hindi ka pinili para lang maging panakip sa mga problema, kundi pinili ka dahil mayroong pagkatawag sa iyo. Amen? Kaya pag ikaw na naginip, maniwala ka. Huwag tayo immature. Keep you, maniwala ka, puno ka. Hindi ka mahirap. Pinagpala. Favor ka. Huwag mo sabihin ko lang ka. Your dream is not asking if you are ready. Your dream is asking, do you believe? At ito ang labanan. Diba? Ito yung labanan na you need to endure. As you believe, you need to endure your purity. Stay pure. Gawa ka ng paraan. Gawa ka ng paraan. Mahirap. When you are in difficult season, keep the dream alive. Keep the fire burning. Hanggat tinatamad kang maglingkod, maging masipag ka. Hanggat inaantok kang magbasa ng Bible, magbasa ka. Hanggang natitent kang magkasala, umiwas ka. Kasi walang ibang gagawa niyan, ikaw lang. Hinahantay mo yung oras, hinahantay mo ang himala. Ang totoong himala ay ikaw. Si Joseph ang himala. He is the dream. Ikaw ang oras. Kaya nung pinatawag ito, diba, lahat ng kadiliman nagliwanag sa buhay ni Joseph. Psalms 105 verse 16 to 18. Psalms 105 verse 16 to 18. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon. O kaya nagdakop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki, tulad ng alipin. Ibinenta nila ang batang si Jose. Verse 18, mga paa nito'y nagdanas ng hirap, nang naikadena, pinagpintas ng pulyar na bakal pati leeg. Hanggang dumating ang isang sandali na siya subukin nitong si Yahweh na siyang nangakong siya'y tutubusin. Itong highlights ng buhay ng isang mananagumpay. Masarap siya palakpakan. Pero itong buhay ng isang mananagumpay sa detalyadong paningin, very crucial. Pwede mo siyang samahan, madalas iyong iiwanan. Pwede mo siyang sundan, madalas iyong pagtatawanan. But Joseph keep the dream alive. He never gave up. Inalaw ni Lord yung matinding init sa buhay niya to purify him, to train him, to refine him, so that when the dream is ready to be in reality, you will be a blessing to many, to next and next generation. Amen? Huwag kang mapapagod, huwag kang matatakot, huwag kang susuko. Mayroong gagawin ang Diyos sa pangarap ng Diyos. Amen? Yan po ang mensahe ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Tayo'y tumayo at manalangin at patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa umaga ito. Bigyan natin ang ating mga mata. Tuloy tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Hindi madali ang aming journey. Pero alam namin, Panginoon, makakaya namin sapagkat mahirap man ang aming kalagayan, maaari kami walang pera, walang suporta sa tao.
Pero Panginoon, naniniwala kami yung suporta namin ay nasa banal na Espiritu. Patuloy mo buksan ang aming pag-unawa, Panginoon, sa mga makalangit na bagay, Panginoon. Mga gawa ng tao lumilipas. Pero yung gawa mo sa buhay ko, Panginoon, yung kamay mo,